alin o ano sa mga utos ng Diyos ang nilalabag natin. May mga ilan po na binanggit ang ating Panginoon na kailangan natin mapagnilayan. Meron na bang nakapatay dito? Meron na bang nakapatay? Madami daw. Madami daw sa barangay. Pero yung literal na pumatay, kasalanan yon. Pero ang sabi ni Kristo, base sa utos na huwag kang papatay, yung magalit ka, magtanim ka ng galit, na to the point na sasabihan mo ang iyong kapatid o ang iyong kapwa na ulol ka, pwede ka palang mapasa impyerno. Yan lang, yun nga po, no, parang baliwala sa atin. Ginagawa na nga nating normal at bahagi ng ating usapan ang pagmumura. Di ba ang ulol ay isang uri ng pagmumura? Sinong nag-uulol dito? Kasi ang ulol ay para sa hayop. Kaya nga, di ba, nakuulol yung hayop. So ngayon, kapag sinasabihan mo at minumura mo ang iyong kapwa, so ang turing mo sa kanya, hayop. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung hayop. Mukhang hayop, ugaling hayop. Saan tayo pupunta dyan? Pero di ba? Kala natin, wala lang. Normal lang po yan. Magmurahan. Mumurahin ng magulang ang anak. Mumurahin din ng anak ang magulang. Wala, normal lang yan. Yung mga politiko nga natin, murahan ng murahan. So, normal lang yan. Yung Pangulo natin, dati, mura din ng mura. Pinapalakpakan pa natin kapag nagmumura. Pero kung papakinggan natin ito, kasalanan, malaking kasalanan ang pagmumura. Kasalanan na pumapatak doon sa huwag kang papatay. Naintindihan po ba? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, huwag ka nang magmumura. Ano? Ang dami bang gigil na gigil kayong murahin? O hinay-hinay lang. Baka iyan ang magdala sa inyo sa impyerno. At tandaan natin ha, ang mga utos o ang kautusan ay ibinigay ng Diyos para lahat tayo makarating sa langit. Nandiyan ang kautusan para makarating tayo sa langit. Kaya kailangan natin suriin. Huwag natin gawing normal at katanggap-tanggap ang mga bagay na labag sa kautusan